Katakot-takot po ang mararanasan ng mga taong may iwan po sa rapture. Alam natin na ang rapture merong makukuha at merong may iwan. Ang makukuha po yung sumampalataya sa Panginoong Hesus, at yung may iwan yung hindi tumalikod at hindi nagsisi sa kanilang mga ginawang kasalanan. Takot-takot po ang mararanasan ng mga taong ito, sapagkat mararanasan nila yung puot ng Diyos, yung galit ng Diyos. Mararanasan nila, makakasama nila dito yung Antikristo at yung mga paghihirap na mangyayari kapag naganap na ang rapture. At sa mga hindi pa nakakaalam kung anong rapture, naglabas po ako ng vlog or ng video patungkol po kung ano ang ibig sabihin ng rapture at kung ano ang mangyayari sa rapture. Panoorin nyo po at silipin kung ano po ang katotohanan patungkol po sa rapture. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 hanggang 17. Sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit kasabay ng malakas na utos. Maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Pagkatapos, ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ng Panginoon sa himpapawid. At makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Pwedeng natutulog dumating ang Panginoon, at pwedeng pag hindi ka nakatanggap sa Panginoong Hesus, hindi ka nagsisi sa mga nagawa mong kasalanan, baka makita mo na lang yung mahal mo sa buhay na nag-church, nakikinig ng salita ng Diyos, lumalakad sa katwiran, ay wala na sapagkat naganap na yung rapture at ikaw naiwang ka. Yun po ang katotohanan na kahit tulog po tayo, pwedeng dumating ang Panginoong Hesus at kunin niya yung mga mananampalataya niya. Pero sa mga maiiwan mga kapatid, magugulat na lang po ang mundo na mawawala po yung mga mananampalataya ng Panginoong Hesus. Lucas chapter 17 verse 35, sa dalawang babae magkasamang nagigiling, kukunin ng isa at iiwan ng isa. Pwedeng dumating ang Panginoong Hesus while working. Kanina po while sleeping, pwedeng dumating ang Panginoon. Dito naman while working, pwedeng yung kasamahan mo sa trabaho ay kunin ng Panginoon. Kasi ikaw hindi ka kumilala sa Diyos, hindi ka lumalakad sa katwiran, at baka pinagtatawanan mo pa yung kapatid mo na lumalakad sa kalooban ng Diyos. Pero darating yung time, pag nag-rapture, baka bigla kang maiwan dahil hindi ka sumampalataya sa Diyos at hindi ka lumakad sa kalooban ng Diyos. Yun ang nakakatakot na mangyayari mga kapatid sa tao, sa rapture na magaganap pag naiwang ka, sapagkat mararanasan mo yung suffering, yung tribulation, yung puot ng Panginoon. Kaya kahit sa mga nagtatrabaho, ipinapangaral ang salita ng Panginoon. Maraming nangangaral po ng mga ebanghilista. Kahit po hindi kayo pastor o hindi po kayo misyonary, kung kayo po ay nakakilala at nakatanggap sa Panginoong Hesus at nakikinig ng salita ng Diyos, pwede nyo pong ipangaral kahit sa mga trabaho po ninyo at sa mga lugar na madalas po kayo na hindi pa nila nalalaman yung katotohanan patungkol po sa rapture at patungkol po sa pagdating ng Panginoong Hesus. Dahil napakatindi po ng mararanasan ng mga taong maiiwan sa rapture. Matthew chapter 24 verse 21, sapagkat sa mga panahong iyon makakaranas sa mga tao ng napakatinding kapighatian na hindi pa nararanasan mula ng likhain ng mundo hanggang ngayon, at wala nang mangyayari pang ganon kahit kailan. Hindi pa nangyari sa mga unang panahon at hindi na mangyayari sa mga susunod pa pag naganap po yung paghihirap na ito sa mundo. Katapos ng rapture at ang mga naiwan sa pagdagit ng Panginoon, mararanasan po yung tindi ng paghihirap. Sabi dun sa ating binasa, hindi pa po nararanasan mula ng likhain ang mundo hanggang ngayon, at wala na daw pong mangyayari pang ganon pagkatapos ng dilubyong ito. Pagkatapos ng mga araw na iyon ng matinding kahirapan, magdidilim ang araw. Hindi na magliliwanag ang buwan at mahuhulog ang mga bituin mula sa langit. Ang mga bagay sa kalawakan ay mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas. Makikita ang tanda ng pagbabalik ko at maghihinagpis ang lahat ng tao sa mundo dahil dito. Ang sabi po sa binasa natin, yung araw hindi magliliwanag. Walang kaliwanagan kahit daytime na. Ibig sabihin kahit araw po hahanapin natin yung liwanag. Ganon din sa buwan. Ito yung nagsisilbing liwanag pagkagabi. Wala rin pong makikita mga kapatid sapagkat napakadilim po ng magaganap pagkatapos po ng rapture. Ang mga bituin ay mahuhulog po mula sa langit. At sabi doon, ng mga bagay sa kalawakan ay mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas.
Delubyo po ang mangyayari mga kapatid, na kahit yung nasa kalawakan, nasa second heaven na napakalawak, ay makikita na ito'y maguhulugan yung mga bituin at mayayanig. Kapag kalindol mga kapatid, alam natin nakakatakot po dito sa lupa. Pero sa pagkakataong ito, yung kalawakan po, mayayanig, makikita po. Kaya po humanap na ang lahat ng hahanap ng masisilungan. Kaya nga po sinabi ng Biblia, Bundok, daganan mo ako sapagkat di ko makakayanan yung paghihirap na ito. tatakas yung kamatayan. Gusto mong mamatay pero hindi ka mamamatay. Bakit? Naiwang ka doon sa rapture. Kasi hindi ka tumalikod sa kasalanan mo. Kaya mararanasan mo yung dilubyo, yung matinding paghihirap. Papakawalan na ng Panginoon yung kanyang puot. Mararanasan ng mga taong maiiwan sa rapture. Matthew chapter 24 verse 30, makikita ang tanda ng pagbabalik ko at maghihinigpis ang lahat ng tao sa mundo dahil dito. Kaya lahat po ng maiiwan, matindi po yung pagnanasang makawala sa paghihirap na yun. Sapagkat yung puot ng Diyos talagang mararanasan ng tao. Kasi makikita nila doon po sa himpapawid na nagbabagsakan yung mga bituin sa kalawakan, mawawala po doon sa mga lugar nila. Kahit yung buwan, araw ay mawawalan ng liwanag. Yayanigin ng Panginoon. Iilan lang po yan mga kapatid sa tribulation at paghihirap na mararanasan ng mga tao kapag naiwan sila sa rapture. Kasi kahit hindi pa napupunta sa impyerno yung mga taong makasalanan, sa rapture pagkatapos po at naiwan sila, mararanasan na nila yung puot ng Diyos. Hindi pa po sila nakakarating sa impyerno. At mas matindi pa po yung mararanasan nun. Sa bawat nakikinig po ng pangangaral na ito, I hope po na kumilos ang Diyos sa puso nyo, na talikuran na natin yung mga nagagawa nating kasalanan. Manumbalik po tayo sa kalooban ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na hindi natin maranasan yung mga paghihirap po na iyon. Gusto ng Diyos na tayo ay makapiling niya doon po sa buhay na walang hanggan. Huwag na huwag po tayo ang hinaan ng loob sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag tayong magsasawang gumawa ng mabuti sapagkat malapit na pong dumating ang Panginoong Jesus. So ko po magpasalamat sino man po nakarating sa huling part ng video ito. Kung meron po kayo tanong, comment nyo lang po sa comment section. At kung nagustuhan nyo po yung ganito klase ng pangangaral, like nyo rin po mga kapatid. Huwag nyo po kalimutang mag-subscribe. God bless you all po mga kapatid. Hanggang sa susunod na pagkikita po natin, ito ang inyong lingkod, Pastor Gabueno. God bless you po.